Tayong lahat ay manalangin. Amang Diyos na banal, lumikha ng langit at lupa, kami nagpapasalamat sa iyong pagliligtas sa amin na makasalanan. Binigyan mo kami ng pag-asa na makapasok sa walang hanggang langit at ginawa mo kami mga anak upang palaging protektahan at tulungan habang nabubuhay sa mundong ito. Ngayon, sama-sama nagtipon ang mga banal upang ipagdiwang ang araw ng Panginoon. Naway samahan mo kami, tulungan ang lahat ng narito na malaman sa kanilang mga puso ang napakahalagang kalooban na ituturo mo at tulungan mo sila na malaman kung ano ang nararapat gawin sa harapan mo. Nang sanggayon, hanggang dumating ang Panginoon ay maingatan nila ang kanilang pananampalataya at lubos na mabuhay na nakakalugod sa iyo. Gayun din, ang Summer Retreat ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa pamamagitan ng retreat na ito, ang salita ng Ebanghelyo ng Panginoon ay pinapangaral. Naway samahan mo kami, pagkalooban ng Espiritu na aming kinakailangan, kalakasan at abilidad. Pakilusin mo ang mga puso ng lahat ng nakikinig ng salita at gabayan mo ang labi ng mga ministers na nangangaral nito. Nang sa gayon, ang gawain ng pagbabalik ng mga kaluluwa sa Panginoon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay may sa katuparan. Gayun din, samahan mo ang naglilingkod at mga puso nag-evangelize. Bigyan mo sila ng karunungan at kalakasan. Taimtim naming idinadalangin na ang Diyos na bantayan at gabayan ng retreat na ito upang matapos ito ng walang aksidente hanggang sa huli sa gitna ng gawain ng Panginoon. Sa lahat ng kapatiran sa iglesia na nabubuhay sa katapusan ng panahon, tulungan mo kami na malaman kung ano nararapat naming gawin. Nang sa gayon, nasan man kami, mabuhay nawa kami sa paraan na kakalugod sa Panginoon upang hindi kami humarap na may kahihiyan sa iyo. Ngayon, mula sa simula hanggang matapos, ipinagkakatiwala namin ang lahat sa banal na Espiritu at dinadalangin namin ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ngayon, magsimula tayo sa pamamagitan ng pagbasa ng Malakias chapter 3. Babasahin ko po ang Malakias chapter 3, verse 13 hanggang verse 18. Babasahin ko po ang Malakias chapter 3 verse 13 hanggang 18. Ang inyong mga salita ay naging marahas laban sa akin, sabi ng Panginoon. Ngayon may inyong sinasabi, paano kami nagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinasabi, walang kabuluhan na maglingkod sa Diyos. Ano ang aming pakinabang sa pagtupad namin sa kanyang utos o sa paglakad ng tulad sa may pananangis sa harap ng Panginoon na mahukbo? Ngayon ating tinatawag na mapalad ang palalo. Hindi lamang umuunlad ang mga gumagawa ng masama, kundi kapag kanilang tinutokso ang Diyos, sila'y nakakatakas. Na magkagayoy nag-usap sila mga natatakot sa Panginoon. Binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon na mahukbo. Isa na tatanging kayamanan sa araw na ako'y kumilos. Kaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. At minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Ang batch 3 ng retreat ay kasalukuyang isinasagawa ngayon. Ngayong oras ay pinapangaral ng Ebanghelyo sa Retreat Center. Karaniwan ng Ebanghelyo ay pinapangaral hanggang 11:30. Kaya naniniwala ako na ang mensahe na ipinapahayag ngayon. Hanggang kahapon, may kabuang 12,366 katao ang nagpa-register sa third batch ng retreat. Dagdag pa rito, ang Deaf Mission Seminar ay kasalukuyang isinasagawa sa Chongju Church kasama ang mga volunteers. Higit 300 na miyembro ng Chongju Church family, kaya may 1,042 na may rehistradong kalahok. Sa makatuwid, malaking bilang ng mga tao ang nakakatipon upang makilahok sa third batch ng retreat. Dahil ang mga sumama sa gawain ay naninirahan sa malayong lugar, marami ang nagpunta rito gamit ang bus. At tunay na maraming tao dito. Kahapon, ang kuryente sa retreat center ay umabot sa pinakamataas na antas. Tayo ay nagdadaos sa mga retreat ng ilang dekada na. Subalit kahapon ang pinakamataas na kuryente na nagamit. Marahil dahil mainit at napakaraming tao. Ngunit sa kabila nito, patuloy na isinasagawa ang retreat sa kabila ng matinding init. Kaya pakiusap, ipanalangin ninyo po ito. Sa Martes, magsisimula na ang 4th batch ng retreat. Kaya inihiling ko na maghanda kayo kasama namin at manalangin para dito. Ngayong araw, nais ko pong pagbulayan ang mensaheng pinamagatang huwag kayong mapagod maghintay. Ang tao ay isang nilalang na naghihintay. Habang nagpapatuloy tayo sa ating buhay, mayroon tayong mga hangarin.
Gayunpaman, kapag ang mga hangarin na iyon na hindi pa na nangyayari, masikap natin itong hinihintay na mangyari. May ibang mga tao na naghihintay ng desperado para sa kanilang mga anak na makapagtapos ng kolehiyo at makakuha ng magandang trabaho. Opo, ang mga naghahanap ng trabaho ay naghihintay din habang patuloy na nagpapadala ng resume at mga application na dose-dosena at marahil daan-daan sa lugar na maaring pag-applyan. Subalit sa panahon natin ngayon, tila hindi ito madali. Ito ay totoong nakakapagod emotionally at ang mga ito ay napakahirap gawin. Meron din naghihintay na makatagpo ng mabuting partner at maikasal. Sa mga magulang din na kinakailangan na mag-ayos ng kasal ng kanilang mga anak, ginugugol nila ang maraming oras sa paghihintay at panalangin at nag-iisip, kailan kaya makakatagpo ng magandang kapareha ang anak kong lalaki o ang anak kong babae. Hindi ito kasing dali ng inakala ng marami. Dagdag pa rito, may ilang tao na nagpapagamot. Nagsisimula na maniwala na madaling gagaling ang kanilang sakit. Gayunpaman, habang hinihintay nila na sila'y gumaling, na nangangailangan ng napakahabang panahon, ito'y tunay na masakit at nakakabagabag. Bukod pa rito, habang tayo nabubuhay sa iba't ibang paraan, tayo masiding nananalangin sa Diyos na maisakatuparan ang mga kasagutan na hawak natin sa ating mga puso at naghihintay tayo sa mga oras na iyon. Kapag nararanasan natin ang pagkakataong iyon, ito'y tunay na masakit at nakakabagabag. Meron din tayong isang bagay na hinihintay, di po ba? Ano po yun? Ang pangakong darating ang Panginoon. Tayo naghihintay ng mahabang panahon sa kanyang pangako ng kanyang ikalawang pagdating. Noong bata pa ako, palagi kong iniisip, darating pa ba ang taong 2000? Sa inyo na mas matanda, maaaring maalala ninyo. Dahil sa Y2K, sa usapin na ang mundo ay mawawasak sa taong 2000, iniisip ko darating pa ba ang taong 2000? At nagpapasimula na rin ako mag-isip gaya ng ang mga anak ko kaya ay makakapasok pa sa paralan? Gayunpaman, kapag ako'y nagbabalik tanaw, may naalala akong mga tao sa nakaraan na hindi na nagkaroon ng maraming mga anak pagkatapos silang maikasal. Namuhay sila ng gayong paraan dahil naniniwala sila na paparating na ang Panginoon. Ngunit hindi pa rin siya dumating. At bawat taon naririnig natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang problema. Kapag ang paghihintay ay naging napakatagal. Sa una, tayo ay kinakabahan. Hinihintay natin ito. Hinihintay natin ang ating mga anak na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng asawa, gumaling sa sakit, o makatanggap ng kasagutan sa ating mga panalangin. Gayun din, dahil nararamdaman na natin na malapit nang dumating ang Panginoon, tayo tunay na nananabik sa Kanya. Tingin ko ang salitang pananabik ang nararapat na salita. Tayo naghihintay, umaasa na ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay mangyayari na kaagad. Subalit anong nangyayari kapag ang paghihintay ay tumatagal? Sa una, naghihintay tayo na may pag-asa. Ngunit sa pagdaan ng oras, nagsisimulang pumasok sa ating mga puso ang pag-aanilangan ng paunti-unti. Talaga bang mangyayari ito? Talaga bang darating ang oras na iyon? Sinusubok nito ang ating pananampalataya. Habang sinusubok nito ang pananampalataya, meron ding pananampalatayang kumikilos sa lahat ng bagay at nananatiling matatag sa gitna ng pagtitiis. Gayunpaman, may mga kaso na kung saan may ilang tao na pagod na sa paghihintay at tinalikuran na ang kanilang paninindigan sa pananampalataya. Ang isyong kinakaharap sa panahon ni Malakias ay siya ring problema ngayon. Ang mga mananampalataya ng panahong iyon ay nabuhay ng 400 taon bago dumating si Jesus. Subalit, ang mga taong ito'y lubang napalayo na sa pananampalataya. Sinabi po sa Biblia, kung babasahin po ninyo sa verse 14, babasahin ko muna ang verse 13. Sabi dito, ang inyong mga salita ay naging marahas laban sa akin, sabi ng Panginoon. Ngayon may inyong sinasabi, paano kami nagsalita ng laban sa iyo? Sinasabi ng Diyos, kayong mga mananampalataya ngayon. Dito, kayo tumutukoy sa mga Israelita. Ang mga salita ng naging marahas laban sa atin. Hindi ito mabubuting salita. Sinabi niya, ang iyong mga salita ay naging marahas laban sa akin. Kayo man inyong sinasabi. At ang naging tugon nila, paano kami nagsalita ng laban sa inyo? Tinatanong nila, anong naming sinabing masama laban sa iyo? Verse 14.
Inyong sinabi, walang kabuluhan na maglingkod sa Diyos. Ano ang aming pakinabang sa pagtupad namin sa kanyang utos o sa paglakad ng tulad sa may pananangis sa harap ng Panginoon na mahukbo? Ito ang sinabi ng mga Israelita sa panahon ni Malakyas. Walang kabuluhan na maglingkod sa Diyos. Walang kwenta ang maglingkod sa Diyos. At kanilang sinabi, anong aming pakinabang sa pagtupad namin sa kanyang utos o sa paglakad ng tulad sa may pananangis sa harap ng Panginoon na mahukbo? Kanilang sinasabi, ano ang pakinabang sa pagsunod sa mga utos ng Diyos sa pamumuhay na may mabigat na kalooban, nagtitiis ng iba't ibang uri ng pag-uusig, kahirapan habang lumalakad ayon sa kanyang salita at patuloy na nagkakait sa sarili? Ano ba talaga ang ating mapapala sa gayong pamumuhay? Mga kapatid, ito ba ang tinig ng pananampalataya o ng boses ng taong tumatalikod sa pananampalataya? Ito ang tinig ng isang taong lumilihis na sa pananampalataya. At higit pa rito, sinabi nila sa verse 15, kayo ating tinatawag na mapalad ang palalo. Hindi lamang umuunlad ang mga gumagawa ng masama, kundi kapag kanilang tinutokso ang Diyos, sila'y nakakatakas. Kanilang sinasabi sa kanilang panahon, iginigiit ng mga mananampalataya noong panahon ni Malakyas, kayo ating tinatawag na mapalad ang palalo. Hindi lamang umuunlad ang gumagawa ng masama. Ano nang nangyayari sa masama? Mas maganda ang kanilang pamumuhay. Nagsasaya sila sa kasaganaan at sa iba pa. At ang mga sumusubok sa Diyos, hindi ba dapat silang parusahan? Ngunit ano ang sinasabi ng talata? Sinusubok pa nila ang Diyos at sila'y nakakatakas. Sa halip na mapaparusahan, lalo pa silang umuunlad. Sila nagsasalita ng mga bagay na lubos na lihis sa pananampalataya. Kung titignan natin sa Malakyas chapter 1, ang mga pari naghahandog ng mga hain sa Diyos ay naging lubhang tiwali kapag sila'y naghahandog sa Kanya. At inialay nila yung mga bulag, pilay na hayop. Sa halip na magdala ng malilinis at pinakamainam na handog, mga bulag at pilay ang kanilang dinala. Kaya anong sinabi ng Diyos sa kanila? Sinabi niya, subukan ninyong ihandog iyon sa inyong gobernador. Sa panahong iyon, sila nasa ilalim ng pamamahala ng Persya. Kaya mayroong gobernador. Ang gobernador ay tinalaga at ipinadala ng Persya. Sinasabi ng Diyos sa kanila, subukan ninyong dalhin yan. Yung mga bulag, pilay at mga hayop, mga hamak na hayop na iyan at ibigay ito sa isang gobernador na tao, isang hintil na ipinadala na ng Persya. Mga kapatid, kung magdadala kayo ng isang bagay sa isang gobernador na nakikita ninyo, bibigyan nyo ba siya ng mabuti o ng may sira? Kung ibibigay ninyo na hindi maganda, maaari pa kayo mapahamak, di po ba? Pinakamaganda ang ibibigay ninyo. Ngunit pagdating sa paghahandog sa Diyos, basta na lamang silang nagbigay ng anumang handog. Nagtitipid sila. At sa chapter 3, hindi nila dinala ang kanilang ikapo. Kaya anong sabi ng Diyos sa kanila? Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Kayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sa madaling salita, ang pananampalataya ng mga mananampalataya noong panahon ni Malakyas, ang mga Israelita, kung ilalarawan natin ngayon ay talagang pagulo. Bagsak na ang lahat. Sila'y nasa kalagayang lubos na espiritual na pagbagsak. Ngayon, ang mga mananampalataya noong panahon ni Malakyas ay talaga bang masasama? Mula pa ba sa pasimula ay ganito ang kanilang pananampalataya? Hindi. Hindi po. Sa kabaligtaran, ang kanilang mga magulang at ninuno ay mga taong may tunay na pambihirang pananampalataya. Balikan natin. Sandali ang kasaysayan ng Israel. Noong 606 BC, mga 2,600 taon na ang nakalipas, si Haring Nebukadnezar ng Babylonia, bago pa ang panahon ng Persya, nilusob niya ang Israel. Inalis siya ng kalayaan ang Israel, nagluklok ng isang puppet na hari, at pagkatapos ay umurong muna nang hindi niya lubusang winasak ang lungsod. Sa panahong iyon, nagdala siya ng ilang mga bihag mula sa angkan ng hari at ng mga maharlika. Isa sa mga nabihag sa unang pagkatapong iyon ay si Daniel. Tandaan ninyo ang taong ito, 606 BC. Pagkaraan nito, bumalik si Nebukadnezar upang lusubin ang Israel ng pangalawang ulit. Sa kabuuan, 3 beses siyang sumalakay. Sa ikalawang pagsalakay, binihag niya ang iba't ibang biyasang manggagawa at mga dalubhasang panday. Isa sa mga nabihag noon ay ang propetang si Ezekiel. Kaya nagmula si Daniel sa isang marangal na angkan at inalang bihag noong 606 BC. Sa ikalawang pagsalakay, malamang na si Ezekiel ay kabilang sa mga biyasang manggagawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa ring naghimagsik ang Timog Juda laban kay Haring Nebukadnezar at tumangging magpasakop sa kanya. Kaya noong 586 BC, 20 taon na matapos ang 606 BC,
Muli siyang bumalik at sinalakay sila sa ikatlong pagkakataon. Sa pagkakataong iyon, tuluyan niyang winasak ang Timog Juda at lalo na lubusan niyang giniba ang templo hanggang sa ang mga ito'y maging bunton ng mga guho. Ang propeta naglilingkod doon ay si Jeremias. Gayunman, hindi siya sumama sa Babylonia. Inalok siya ng pakikitunguhan siya ng mabuti kapag sumama siya sa Babylonia, ngunit pinili niyang manatili. Iniwan lamang ng mga taga-Babylonia ang pinakamaralita at pinakamahirap na tao sa lupain. Ang lahat ng iba pa ay dinala niya. Pinasak ang templo at sila'y umalis. Mula noon, ang Jerusalem at ang Timog Juda ay naging isang ganap na ilang na lupain. Lubos po silang winasak, yung templo at sila'y umalis. Naging ganap na ilang na lupain. Si Jeremias ang nanatili sa ilang na lupaing iyon. Hanggang sa huling sandali, siya'y tumatangis habang isinusulat ang mga kasulatan. Dito nagmula ang aklat ng mga panaghoy sa Biblia. Ang salitang panaghoy ay nangangahulugang isang awit ng kalungkutan o isang awit ng pagluluksa para sa mga namatay. May sikat na talata patungkol sa pagbagsak ng Jerusalem. Sinabi ito sa Jeremias chapter 5 verse 1. Tumakbo kayong paroot parito sa mga lansangan ng Jerusalem. Tignan ninyo at pansinin. Halughugin ninyo ang kanyang mga liwasan kung kayo mayroong taong matatagpuan na gumagawa ng katarungan at naghahanap ng katotohanan upang patawarin ko siya. Ilang matuwid na tao ang sinabi ng Diyos na kanyang hinahanap upang hindi niya wasakin na lungsod? Isa lang. Isipin niyo po yun mga kapatid, bumagsak ang Sodoma sapagkat wala man lang 10 matuwid na matatagpuan doon. Ngunit tignan ninyo ang Jerusalem noong 586 BC, isang lungsod na puno ng mga pari, mga Levita at mga taong nagsasabing sila'y sumasamba sa Diyos. Bakit ito bumagsak? Sabagat wala man lang ni isang matuwid na natagpuan. Kaya dinalang silang bihag sa Babylonia at doon sila nanirahan. Ngunit noong 606 BC, nagpahayag ang propetang si Jeremias ng isang tunay na kamangamangang propesiya. Pinropesiya na hindi sila mananatili sa lupain ng Babylonia magpakailanman, kundi ibabalik sila ng Diyos sa lupain ng Israel. Pagkaraan ng ilang taon, sinabi ito sa Jeremias chapter 29 verse 10. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kapag naganap na ang 70 taon para sa Babylonia, dadalawan ko kayo at tutuparin ko sa inyo ang aking pangako at ibabalik ko kayo sa dakong ito. Ngayon, kung magbabawas tayo ng 70 taon mula sa 606 BC, ano pong taon na lalabas? 536 BC. Tandaan ninyo, paurong ang bilang ng mga taon ng BC. Kaya ang sagot ay BC 536. Mga kapatid, ang awit 137 ay isinulat tungkol sa kalungkutang nararanasan ng mga Israelita habang sila nabubuhay bilang mga biyag sa Babylonia. Sa katunayan, may isang sikat na awitin na ibinatay rito, ang Rivers of Babylon. Naalala ko noong bata pa ako, wala akong kaalam-alam, sumasabay lamang ako tugtog at sumasayaw sa kanta ng Boney M. Ang kantang iyon ay hindi talaga isang masayang awitin. Isa itong awit na matinding panaghoy. Ngunit dahil masigla ang himig nito, wala akong idea sa tunay na kahulugan, kaya sumasabay lamang ako sa tugtog. Sa anumang kaso, ang awit na iyon ay batay sa awit 137. Pagkatapos, mga 2 o 3 taon bago ang 536 BC, pinahintulutan ng Diyos si Daniel na buksan at basahin ang kasulatang isinulat ni Propeta Jeremias. Kaya sa Daniel chapter 9, natuklasan ni Propeta Daniel sa mga kasulatan ang propesiyang ipinahayag ni Propeta Jeremias na pagkatapos ng 70 taon, babalik sila sa lupain ng Israel. Ngayon, sino nga ba ang sinasabi kong isa sa pinakapangunahing taong nabihag noong 606 BC? Si Daniel. Dahil siya mismo ang nabihag noong panahong iyon. Nang bilangin niya ang mga taon, napagtanto niyang kaunti na lamang ang natitirang panahon. Dahil dito, sa Daniel chapter 9, taimtim na nanalangin si Propeta Daniel sa Diyos na ibangon muli ang bansang Israel ayon sa pangako sa pamamagitan ng propeta. Yan ang nilalaman ng Daniel chapter 9. Pagkatapos niyon, nagpakita ang anghel na si Gabriel kay Daniel. Habang inipinahayag niyang tiyak na matutupad ito, ibinigay niya rin ang tanyag na propesiya tungkol sa 70 sanlinggo ni Daniel. Wala na tayong sapat na oras upang talakayin iyon. Sapat nang malaman ninyo na gayon ang nangyari. Kaya noong 536 BC, sa katunayan ang Diyos ay naisakatuparan ang kamanghamanghang gawa. Anong gawa ang kanyang isinakatuparan?
Samantalang Babylonia ay nawasak sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ng Persya. At ngayon, sino ang makapangyarihang pinuno ng Persya? Ito ay ang tao na nagangalang Ciro. Siya din ay tinatawag na Cyrus the Great. At si Ciro sa umpisa, ang kanyang biyenan na si Dario ay naging hari sa maikling panahon. Gayunpaman ay mayroong panahon noong siya ay general at sauli. Pagkatapos na maging hari ni Ciro, siya ay naglabas ng utos. Anong utos? Ang inilabas niya? Siya ay gumawa ng utos na sino mang Israelita na nasa Persya, kayo ng bansang naging Persya, sino mang Israelita na nasa Persya na nais bumalik sa lupain ng Israel ay maaaring bumalik. Itong kautosan ay nanatiling archaeological artifact. At kung saan ito nailagay? Kung pupunta kayo sa British Museum, mayroon doong silindro na gawa sa luwad na tinatawag na Cyrus Cylinder. Kung titignan natin na nakasulat dito, ito'y kamangha-mangha. Ang mga sulat sa dulo ng ikalawang hari at ang mga salita sa aklat ni Ezra ay nakasulat po doon. Kaya ito ang utos ni Ciro. Kung titignan natin ang kasaysayan, ang taong ito na si Ciro ay malahimalang nagtagumpay sa maraming digmaan. Gaya sa mga digmaan, halimbawa, kapag may isang nagkamit ng malaking tagumpay, nang may kahirapan, nagagawa nila ito sa pamamagitan lamang ng kanilang kakayahan. Mayroong ilang pagkakataon na mayroong swerte sa anumang kanilang ginagawa. Subalit sa lalaking ito na si Ciro, sa tuwing siya'y nakikipagdigma, ang kanyang swerte ay talagang mabuti. Ang mga ito ay mga digmaan na imposibleng maipanalo. Gayunpaman ay patuloy siyang nagtatagumpay. Kaya habang siya'y nakikipagdigma, naramdaman niya at naisip niya, tila mayroong tumutulong sa akin. Gayunpaman, kung titignan ninyo ng mabuti sa Biblia, sa aklat ni Daniel, si Propeta Daniel ay nagpatuloy sa napakataas na posisyon sa pamamagitan ng Babylonia at Persya. Kung titignan natin ang aklat ni Daniel, maalala ninyo na ang kwento ni Daniel tungkol sa itinapon siya sa yungib ng mga leon. Sa panahong iyon, sa panahon ng Babylonia, hindi sa panahon ng Babylonia, kundi sa panahon ng Persya. At ito ang pangyayari noong panahong iyon. Bago naging hari si Ciro, nang mailagay niya ang kanyang biyenan na si Dario bilang hari sa maikling panahon, ng panahong ito, si Propeta Daniel ay punong ministro mula sa pananaw ng mga opisyal na sinakop na bansa. Ang bansang Persya ay sinakop ito. Tama po ba? Habang si Daniel ay nasa mataas na posisyon na opisyal na tinalong bansa na inilagay bilang punong ministro, ano mga nangyari? Marami ang lubhang nainggit sa kanya. Gayunpaman, upang maipahuli ang isang taong walang kasalanan, nagkaroon ng batas na kung sino man ay manalangin at kung sino man ay maglingkod sa ibang Diyos, ay tatapon siya sa yungib ng mga leon. Ginawa nila ang kautosan na ito at naitapon si Daniel sa yungib ng mga leon. Subalit, kahit na si Daniel ay itinapon sa yungib ng mga leon, ay itinikom ang bibig ng mga leon. Ano ang ginawa ng Diyos? Itinikom niya ang bibig ng mga leon. At pagkatapos mailabas si Daniel, nang itapon na ang mga tao na nag-akusa at nagplano laban sa kanya, bago pa man sila makalabag, anong ginawa ng leon? Ang mga leon ay nanaig sa kanila at pinagputol-putol ang lahat ng kanilang mga buto. Ang mga ganitong salita ay naisulat sa Biblia at ito ay sa panahon ng Persya. Kaya pag-isipan po ninyo, si Haring Dario ay binabanggit ko kanina o maging si Ciro ay nakakaalam ng katotohanan ito o hindi. Nalalaman niya. Kung mabasahin ninyo ang aklat ni Daniel, sinasabi po dito at si Daniel ay namalagi roon hanggang sa unang taon ng haring si Ciro. Kaya ito po ngayon si Propeta Daniel. Tungkol sa kwentong patungkol kay Haring Ciro, saan ito nagsimula? Saan ito naisulat? Ang kwento ay patungkol kay Ciro na naisulat sa aklat ni Isaias. Aklat ni Isaias. Kung gusto ninyo pag-aralan ang tungkol sa lahat ng mga bagay na ito na nabanggit ko ngayon, kung pag-aaralan ninyo ng mabuti ang ating Bible Academy, ito yung lalabas. Bago pa dumating si Ciro, ang aklat na Isaias ay isang aklat na isinulat noong BC 700 hanggang 800. Kaya mahigit 200 taon ang lumipas bago dumating sa mundong ito ang lalaki na nagangalang Ciro. Ang mismong pangalang Ciro ay naisulat sa pamamagitan ng propeta Isaias. Kaya naipropesiya na siya ang magpapalaya sa Israel at tiyak na mayroong nagsabi kay Ciro patungkol dito. Sino kaya sa palagay ninyo? Ito ay si Propeta Daniel. Kaya nang magitin ni Daniel ang kwentong ito, sapagkat walang sino man doon ang hindi nakakilala kay Daniel na nakaligtas mula sa yungib ng mga leon at sa panahon niyon, maging yung mga hari, hintil. Ano nangyari sa kanila? Kinilala nila ang Diyos. Sa mga salita at sa mga aklat na aking nabasa noon, mayroong isang talata na humipo sa aking puso. Si Daniel ay isang hindi mangangaral. Ang propetang si Daniel ay hindi nangangaral. Tama po ba? Subalit,
Ginawa niya na ang hintil o mga hintil, ang lahat ng mga haring hintil ay lumuhod sa harap ng Diyos. Sino yung tao na gumawa sa mga taong hintil, sa mga taga-Babylonia at Persya, at gumawa sa hari ng Babylonia at Persya na lumuhod sa harap ng Diyos? Ito ay si Daniel. At tiyak na nakita ni Ciro ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kasulatan. At ano kaya sa tingin ninyo ang naunawaan niya? Na ang kanyang mga tagumpay ay hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan, subalit sa pamamagitan ng kaninong kakayahan? Maring naunawaan niya na ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Paano natin ito malalaman? Sa ngayon ay hindi tayo madaling makakapunta sa bansang Iran. Subalit kapag pumunta kayo sa Iran, mga kapatid, kung titignan ninyo sa internet, maraming taong pumupunta doon, maging ang mga kababayan natin. Kung titignan ninyo ang mga vlogs, naroroon ang puntod ni Ciro, ang Cyrus Cylinder, ang libingan ni Daniel at ang libingan ni Mordecai. Alam niyo po ito, di po ba? Si Mordecai na sa aklat ng Esther, silang lahat ay naroroon sa Iran. Subalit ang libingan ng Ciro ay talagang napakaganda. Nalalaman ni Ciro na siya ay nagkagayon dahil sa kaninong kapangyarihan? Ito ay sa kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Sa isang tao mapagpakumbaba. Gayunpaman, pinalaya sila ni Ciro. Huli, kailan po? Noong BC 536. Si Zorobabel ang kanila naging pinuno at ang mga Israelita ay nagsibalikan. Ito po ay nasa aklat ni Ezra. At ang aklat ni Ezra ay mayroong 1 hanggang 10 chapter. Ang nilalaman ng chapter 1 hanggang sa chapter 6 ay malinaw na patungkol kay Zorobabel na lumabas bilang pinuno. At saan nakikita ang kwento ng mga Israelita ay nasa Persya ng mga panahong iyon? Ito ay nakikita sa aklat ni Esther. Ang mga tao doon, kasama si Mordecai na nasa aklat ni Esther, ay silang mga hindi bumalik sa Israel mula sa Persya. Subalit mayroong kaunting bumalik sa Israel mula sa Persya na mahigit 50,000. Ang bilang ba na nanatili sa Persya ay malaki o mas malaki ang mga bilang ng bumalik? Marami sa mga tao ang nanatili. Ang bilang ng mga tao na bumalik ay kakaunti lamang. Kung gayon, ang kakaunting mga tao ba yung masigasig sa pananampalataya o yung mga tao na nabubuhay ng walang ingat? Sila ay mga tao na talagang masisigasig. Si Zorobabel. Sino ba si Zorobabel? Siya ay mula sa salinlahi ni David. Siya ay isang tao na maaari sanang maging isang hari kung sila ay magiging isang bansa. Siya rin ay kasama ng mga ninuno ni Jesucristo. Subalit dahil sa bansa ay nawasak, hindi siya naging hari. Gayunpaman, ang taong ito ay naging pinuno at nakabalik noong BC 536. Kaya ang mga taong ito ay sila'y mayroong dakilang espiritual na sigasig. Ngayon, sa una nilang pagdating, sila ay nagtrabaho ng masipag at gumawa ng mabuti na mayroong malaking sigasig. Sa umpisa ay nagbalak silang itayo ang nawasak na templo. Habang gumagawa ng maraming pundasyon para sa templo, ito ay gaya ng civil engineer sa ating panahon. Sila ay huminto sapagkat ang mga bansang nakapalibot ay talagang hinadlangan sila. Gaano katagal itong natigil? Ito ay naitigil sa loob ng 20 taon. Kaya kung titignan natin sa Biblia, ang mga pundasyon ng templo ay naitayo na, subalit tinubuan ito ng mga damo at ng mga halaman, at ang mga hayop ay nagpupuntahan at lumilibot sa lugar na iyon. Nang panahong iyon, ang mga tao na dumating upang itayo ang templo ay nagsimula na mayroong dakilang sigasig. Subalit dahil sa sila ay humarap sa maraming pagsubok at pagsalungat mula sa mga tao na nakapalibot sa kanila, sila ay napagod at huminto. Na magkagayoy, ay nagsugo ang Diyos ng propeta. Sino pong propeta ang sinugo niya? Kung titignan po ninyo sa mga pinakahuling aklat sa Lumang Tipan, sila ay si Hagay, Zacarias at Malakyas. Isinugo ng Diyos si Propeta Hagay na siyang una sa huling 3 propeta sa Lumang Tipan. Mga kapatid, ano sa tingin ninyo ang pinakanilalaman ng aklat ni Hagay na isinulat ni Propeta Hagay? Gagawin mo ba ito o hindi? Aking gagawin. Ang nilalaman ng Hagay ay aking gagawin. Gagawin mo ba ito o hindi? Aking gagawin. Ano ang gagawin mo o hindi mo gagawin? Sila ay huminto habang itinatayo ang templo. Kaya itayo ninyo ang templo ng mabilis. Hanggang kailan? Kung titignan ninyo sa aklat ni Hagay, sinabi ng Diyos sa mga tao na hindi tumulong sa pagtatayo ng templo sa halip ay nagtuon sa kanilang buhay at sa kanilang sarili mga bahay. Ngunit nagasik ng marami, ngunit umani. Kayo nagasik ng marami, ngunit umani ng kaunti. Kayo kumain
ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo uminom, ngunit hindi kayo nagsisiyahan. Kayo nagdaramit, ngunit walang naiinitan. At kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa mga supot na may mga butas. Kaya nang si Propeta Hagay ay dumating at nagsalita, ang mga tao ay nagkaroon muli ng kalakasan. At pagkatapos ay dumating si Propeta Zacarias. Si Zacarias rin ay isang propeta sa parehong panahon. At nang siya'y dumating at nagsalita, ang mga tao ay muli nagkaroon ng kalakasan at muling itinayo ang templo pagkatapos ng 20 taon. Ngayon ay bumalik sila ng BC 536. At pagkatapos ng 20 taon, anong taon na po ito? BC 516. Noong BC 516, ang ikalawang templo, ang templo ng Zerubbabel ay natapos. Kung pag-iisipan natin ang tungkol sa numero ay sumasakit ang ulo nyo. Tama po ba? Gayunpaman, mahigit sa 500 taon ang lumipas bago dumating si Jesus, ang templo ay natapos na. At pagkatapos sa mga tao na ipamuhay ang kanilang buhay, ay na nagkaroon ng matinding sigasig. Bakit ganito? Sapagat sa pamamagitan ni Propeta Hagay, Zacarias, lalo na si Zacarias, mayroong naisulat na propesiya tungkol kay sa Mesiyas. Sa araw na iyon ay tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng mga olibo na sa tapat ng Jerusalem sa dakong silangan. At ang bundok ng mga olibo ay nahahati sa gitna niya, sa silangan hanggang sa kanluran sa pamamagitan ng napakalawak na libis. Ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilaga at ang kalahati ay sa dakong timog. Ang ating Panginoon na si Jesucristo ay babalik sa bundok ng mga olibo sa katapusan ng panahon. Nasa ng propesiya na ang Mesiyas ay papasok sa gintong pintuan. Ang pintuang ito ay nakasara. Ito ay sa aklat ni Zacarias. Hindi lamang iyon. Nasa ng propesiya na papasok si Jesus sa Jerusalem sa Zacarias chapter 9 verse 9. Magalak ka ng husto o anak na babae ng Zion. Sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang inyong hari na dumarating sa inyo. Siya'y matuwid at magtagumpay, mapagpakumbaba at nakasay sa isang asno. Sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Ito'y nangyari sa araw ng Panginoon. Saan makita ang salitang ito? Sa Zacarias chapter 14 verse 12. Ito din ay nasa aklat ni Zacarias. Si Propeta Zacarias ay hindi lamang nagpropesiya tungkol sa unang pagdating ni Jesus, kundi pati na rin sa ikalawang pagdating ni Jesus. Kaya yung mga taong nabuhay 500 taon bago dumating si Jesus ay nakarinig ng mga salita ng mga propeta nila Hagay, Zacarias. Anong uri ng pag-asa mayroon sila sa kanilang puso na ang Mesiyas ay darating? Gayunpaman, nagkaroon sila ng kalakasan sa pamamagitan ng salita at namuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagkalipas ng ilang panahon, may isa pa pong dumating at nagdala ng maraming tao kasama niya. Ito po'y si Ezra. Si Ezra ay mula sa pamilya ng pagkapari. Siya ay isang tao na maraming kaalaman tungkol sa kasulatan at isa siya sa nagtatag sa mga Israelita sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Siya ay dumating at tinuro ang salita. Hindi lamang iyon. Ilang sandali sa parehong panahon, sinong dumating? Dumating po si Nehemias. Si Nehemias ay dumating bilang gobernador ng Persya. Kaya mayroon siyang otoridad na tumanggap ng anuman na naisin sa harapan ng kanyang hari ng imperyo ng Persya. Ngunit narinig niya na bagaman ang templo ng Jerusalem ay muling naitayo, ang mga pinto ay natupok ng apoy at walang mga pader. Kaya mga tao ay nagdurusa ng mga kahirapan at pang-aapi sa mga bansang nakapaligid. Siya ay nabagabag at habang nanalangin, natanggap niya ang pahintulot mula sa hari. At ano pang nangyari? Dumating siya bilang isang gobernador. At ano ang ginawa ni Nehemias? Nang dumating si Zerubbabel noong una, ang ginawa niya ay tinayo ang templo. Ang bumagsak na templo. Iyon ay ikalawang templo, ang templo ni Zerubbabel. Ngunit nang dumating si Nehemias, ang ginawa nila ni Ezra ay muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. Ang mga pader na nakapaligid sa Jerusalem, isinaayos nila ito dahil sa kailangan ng mga pader upang mahadlangan ng mga pagsalakay ng mga kaaway at mga upang lumakas ang bansa. At noong si Nehemias ay nagsisilbing gobernador, ang salita ng Diyos naman ay tinuturo ni Ezra. At dahil siya ay gobernador, meron siyang pampolitikang kapangyarihan. Di po ba? Sa pamamagitan ng kapangyarihang ito, ang mga tao sa Israel ay nagising sa kanilang pananampalataya at ang kanilang hinihintay ay ang Mesiyas. Ang mensahe na darating ang Mesiyas ay nagpatuloy hanggang BC 450. Kaya mula kay Zerubbabel hanggang kina Ezra at Nehemias, sa panahong iyon ng 2 o 3 henerasyon, ang mga tao ay tunay na namuhay ng may pananampalataya kahit na mahirap ang kanilang mga kalagayan at namuhay sila ng tapat. Ngayon, si Ezra ay marahil ay namatay na.
at maring si Nehemias ay namatay na rin. Kung gayon, anong uri ng mga tao ang mananampalataya noong panahon ni Malakias? Lumipat tayo sa taong 400 BC. Pumunta tayo sa unang bahagi ng BC 400. At malamang na sila ay henerasyon ng mga anak o henerasyon ng mga apo ng mga tao mula sa panahon ni Ezra at Nehemias. Tama po. Pagkatapos, ano ang nangyari sa kanilang pananampalataya? Sa isang salita, ito ay lubos na bumagsak. Sa balagay ko ay masyadong mahaba ang sinabi ko tungkol sa background. Kaya nang panahon ni Malakias, ang henerasyong may mga magulang na namuhay ng tapat, mga lolo't lola na namuhay ng tapat, at mga lolo't lola na sa tuhod na namuhay ng tapat, matapos pumanaw ang mga nakaraang henerasyon at magbago ang mga henerasyon. Ang mga taong ito ay nagsimulang sabihin, ito sa harapan ng Diyos. Ang inyong mga salita ay naging marahas laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayunmay, inyong sinasabi, paano kami nagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinabi, walang kabuluhan ang paglingkod sa Diyos. Ano ang aming pakinabang sa pagtupad namin sa kanyang utos o sa paglakad ng tulad na may pananangis sa harap ng Panginoon na mga hukbo? Kayo ating tinatawag na mapalad ang palalo. Hindi lamang umuunlad na mga gumagawa ng masama, kundi kapag kanilang tinutukso ang Diyos, sila'y nakakatakas. Ngunit naglilingkod ako sa Diyos at nabubuhay habang hinihintay ang Mesiyas. Ngunit napakahirap ng ating panahon. Bakit? Bakit po? Una, ang bansa natin ay nasa ilalim ng pamumuno ng Persya. Ang mga dayong bansa sa ating paligid ay patuloy na naghahanap ng mga pagkakataon upang wasakin ng Israel. Sa tuwing may gagawin ng Israel, pinagbabantaan nila ang mga ito. At kung minsan ay gumagamit pa sila ng aktwal na karahasan. Kung paano ang mga tao ay nabuhay sa pamamagitan ng panahong iyon, maraming Israelita ay naging mahina sa kanilang pananampalataya. Ano po sa palagay ninyo ang dahilan? Ito ay dahil ang paghihintay ay napakatagal. Ngunit, bakit ko naisip ang patungkol sa mensaheng ito ngayon? Dahil ang panahong ito ay halos kapareho ng panahon natin. Ang panahon ni Malakias ay ang panahon ng paghihintay sa unang pagdating ng Mesiyas na darating sa unang pagkakataon. Pagkatapos, ang panahon natin ay panahon ng paghihintay kanino? Ito ang panahon ng paghihintay kay Jesus na muling darating. Ngayon, maging sa panahon ng Malakias, maraming propesiya na darating ang Mesiyas. Ang propetang si Isaias ay nagsalita patungkol dito. Si Propeta Zacarias na napag-usapan natin ay nagpropesiya din at nagsalita. Lalo na ang propetang si Malakias, nagpropesiya siya lalo na patungkol kay Juan na tagapagbautismo. Gayunpaman, maraming propesiya. Ang mga propeta ay nagsalita ng maraming beses patungkol sa pagdating ng Mesiyas. Sa panahon rin natin, meron bang pangako ng ikalawang pagdating? Meron po o wala? Meron po. Napakalinaw ng pangakong ito. Gayunpaman, kahit magkaiba ang unang pagdating at ikalawang pagdating mula sa putong ito, meron silang isang pagkakatulad. Tayo ay naghihintay. Darating ba siya o hindi? Ang paghihintay ay mas tumatagal. Mula sa pananaw ng Diyos, ang 20 o 30 taon ay hindi talaga mahabang panahon para sa Kanya. Ngunit sa pananaw ng tao, talagang napakatagal na panahon. Maring panghabang buhay pa nga ito. Hindi ba't ito'y tama? Isang panghabang buhay, isang buong buhay. Kaya naman, ang paghihintay ay nagtatagal. Maging ang mga namumuhay noong una nang may maalab na puso at lakas sa harap ng Diyos at taimtim na nagsisikap ay unti-unting pinanghihinaan ng loob kung hindi siya darating pagkatapos ang lahat ng paghihintay na iyon. Balikan natin noong tayo mga bata pa. Meron lamang tayong tigi-isang anak. Ngunit sa paglipas ng panahon, isa-isang nang sinimula ng mga tao ang pagtataksil sa panuntunang iyon. Nagsimula sila magkaroon ng pangalawang anak na may malalaking agwat sa edad. May malalaking agwat sa edad. Bagaman ang ilan ay hindi nakagawa, ng higit pa,
Medyo marami rin ang gumawa. May mga ilang kaso kung saan matapos maghintay at makitang hindi ito nangyayari, nagpatuloy sila at nagkaroon ng pangalawang anak. Siyempre po, hindi ito 100% na sigurado. Ngunit kapag naghintay ka, ito ay tila siya ay darating at lalong madaling panahon. Kaya mamuhay ka ng taimtim. Ngunit kung hindi siya darating, ito ay nakakapanghina ng loob. At kung minsan ay nakakaramdam pa nga ng pagkadismaya. At kapag iyon ay nangyari, malaki ang posibilidad na ang iyong pananampalataya ay maanod patungo sa pagiging formal na lamang sa halip na dalisay. Ito ay dahil mayroong tayong pisikal na katawan at unti-unti tayo nagiging sekuralisado. Ano niyo po yung sekuralisasyon? Ano ang kagandahang patungkol dito? Matapos ang lahat, anong pinakamagandang bagay? Ang pera ang pinakamaganda. Kung titingnan mo ang paligid, ang mga tao sa mundo ay nabubuhay ng maayos. Kahit ano pa ang gawin nila, kahit medyo mabagal. Ang mga bagay-bagay nito mga nakaraang araw, kaya nilang kumita ng pera sa stock market o bumili ng real estate na tumataas ang halaga. Ngunit namumuhay akong parang hangal na walang kaalam-alam sa lahat ng iyon. Namumuhay ba ako na parang hangal? Namubuhay ba talaga ako na parang hangal? Yan ay isang sekularisasyon. Kaya sa bawat isa, bakit ang mga tao sa panahon ni Malakias ay bumagsak sa kasalanan? Sa madaling salita, ito ay dahil sa naging matagal ang paghihintay. Kaya nang nabanggit ko kanina, nagsimula silang bumalik noong 536 BC. Sa una, ang mga bagay ay medyo mahirap, ngunit nagtayo sila ng templo. At bagaman mayroong hamon, si Ezra at Nehemias ay dumating at muling itinayo ang pader. Naranasan ang isang panahon ng matinding lakas ng espiritual at muling pagbangon. Gayunpaman, matapos ang panahong iyon, ng muling pagbangon at ng mga tao ay pumanaw na upang makasama ang Panginoon, naiwan lamang ang kanilang mga anak. Ang paghihintay ay nagpatuloy at bilang resulta, ang malupit na katotohanan naging napakalinaw. Una sa lahat, nahihirapan sila sa ekonomiya. Mahirap ang buhay noon. Bukod pa rito, hindi na ibalik ang kalawalatian ng bansa. Ang kaharian ng Mesiyas na kanilang hinihintay ay hindi pa natutupad. Kaya ang mga tao ay nagsimulang magsabi, walang kabuluhan na maglingkod sa Diyos. Mga kapatid, ang problema rito ay hindi ang mismong pagdurusa, kundi isang maling interpretasyon ng pagdurusang ito, nagawa ng paghihintay. Kaya ang kanilang saloobin ay nagbago. Mga kapatid, alam niyo po ba, kapag tinitignan po ninyo ang Biblia, ang gawain ng Diyos ay lagi may kasamang panahon ng paghihintay. Matapos matanggap ang pangako ng Diyos, ilang taon naghintay si Abraham bago siya nagkaroon ng anak. Naghintay siya ng hindi bababa sa 25 taon. Nagkaroon siya ng anak na lalaki noong panahong imposible na para ito sa tao. Sinabi sa Genesis chapter 18 verse 11, si Abraham at Sarah ay kapwa matanda na at tipas na sa panahon. At si Sarah ay hindi na dinadatnan ng tulad sa likas ng mga babae. Noon lamang nang halos imposible na magkaanak ang isang babae, binigyan siya ng Diyos ng isang anak na lalaki, si Isaac. Mga kapatid, minahal ni si Jose ng kanyang ama hanggang sa siya'y 17 taong gulang. Ngunit pagkatapos siyang ipagbili sa pagkaalipin, tiniis niya ang hindi bababa sa 13 taon ng pinakamalungkot na mga panahong maaring harapin ng isang tao bago siya maging prime minister. Paano naman si Haring David? Bagaman si Samuel ay dumating at binuhusan siya ng langis, si David ay gumugol ng hindi bababa sa 15 taon na tumatakas habang sinusubukan siyang patayin ni Saul. Hanggang sa siya ay binuhusan ng langis at maging tunay na hari, tiniis niya ang hindi mabilang na mga banta ng kamatayan at pagpatay. At patuloy na tumatakas upang iwasan ito. Paano naman si Moises? Naglakbay siya ng may determinasyong iligtas sa mga Israelita. Ngunit matapos maging isang mamamatay tao, tumakas siya patungo sa ilang ng Midian. Ilang taon po ay yung ginugol niya? 40 taon. Kung titignan po ninyo ang gawain ng Diyos, may isang karaniwang bagay. Palagi niya tayong pinaghihintay. Ano po sa palagay ninyo ang dahilan? Iniihanda muna ng Diyos ang mga tao bago ihanda ang kanilang mga kalagayan. At itong paghihintay ay hindi nangangahulugan na ang Diyos ay walang gagawin. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay tahimik. Sa halip, sa pananaw ng Diyos, siya ay naghahanda. Sa totoo lang, wala parang marinig ko ang patungkol sa pagdating ng Panginoon mula nang ako'y bata pa, paminsan-minsan na iniisip ko pa rin ang mga bagay na iyon. Alam po ninyo, pabalik-balik pa rin ang alitan ng US at Iran ngayon. Ngunit alam natin na tinutupad nito ang sinasabi ng Biblia. Hindi po ba? Kaya, mawawala ba ang Iran sa balat ng lupa o hindi? Hindi. Hanggang kailan? Hanggang sa huling digmaan.
Ito ay tila nahihirapan si Trump ngayon. Ang Iran ay dapat na madurog, ngunit hindi naman, di ba? Kaya sabi ng mga tao sa mundo, maring madurog ang Iran. Ngunit alam natin, ayon sa Biblia, ang Iran ay hindi madudurog. Makakasurvive ito kahit papaano. Siyempre, ang mga bagay ay nagiging malubhang malungkot at mahirap. Dahil kapag dumating ang huling digmaan, darating sila upang kunin ang ating mga pag-aari. Ngunit hindi sila mawawala. Alam po natin iyan sa Biblia, di po ba? Ano ang pumapasok sa isip ninyo kapag nakikita ninyo iyon? Ang Panginoon ay nasa paggawa. Magbabahagi po ako ng maikling opinyon. Ito ay sa pananaw ko lamang. Hindi ko gusto si Trump. Sa emosyonal na pagsasalita, nagsasalita siya ng walang ingat at kumikilos ng napakakaiba. Ngunit ito lang, ako ay nagpapasalamat kay Trump. Mga kapatid, kung hindi dahil kay Trump, ang ating bansa ay malamang na patungo sa pangmatagalang mababang paglago. At sa aking personal na opinyon, karamihan sa mga industriya ng ating bansa ay sumasabay sa industriya ng China. Ngunit hindi natin matatalo ang China kung maglalaban tayo ng harapan. Kung ganoon, kung ganoon nga ang nangyayari, tunay na natigil ang ating bansa sa isang kalagayang mabagang paglago. Ngunit mga kapatid, hindi ba't maganda ang takbo ng ating bansa nitong mga nakaraang araw? Pinipigilan ng US ang China, hindi ba? At mabuti, na lang ating bansa ay mayroong lahat ng uri ng manufacturing industry. Ang quality ay the best sa mundo. Bukod sa China, walang Western country maliban sa atin ang makaagawa ng anuman ng mag-isa. Pag-iinto man ay nuclear power, defense o semiconductors. Sa tingin ninyo, sino ang may pananagutan sa pagbabagong ito sa international landscape? Si Trump. Ito ay aking personal na opinion. Paring mali ako. Hindi ko maiwasang magtaka kung talagang ibinigay sa atin ng Diyos ang pagkakataong ito sa mga huling araw dahil naging masigasig tayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ito ay aking personal na opinion lamang. Ibig kong sabihin, kung hindi niya pinigilan ang China, hindi natin ito magagawa. At pagkatapos ay biglang nagsimula ng digmaan ng Russia. Dahil sa mga pangyayaring tulad nito, iyon ay nasa isip ko. Huwag sana ninyong bigyan ng ibang interpretasyon. Kaya sa personal at emosyonal na aspeto, hindi ko ito gusto. Ngunit sa kabilang banta, may mga pagkakataon na medyo nagpapasalamat ako. Ngayon, gaya ng paglitaw ng lalaking ito, na para bang nakakapamuhay tayo ng mas maayos, naunawaan niyo po ba ako? Humingi po ako ng paumanhin. Naisip ko na baka may ilan sa inyo na gusto si Trump. Kaya humingi po ako ng paumanhin sa mga taong iyon. Personal opinion ko lamang po ito. Pero kung titingnan mo, nakakapagod ang paghihintay. Kaya naman, nanatiling tahimik ang Diyos dahil siya ay naghahanda. Hindi naman talaga tahimik ang Diyos, naghahanda siya. Kahit ngayon, gumagawa ang Diyos. Kung tunay na masigasig natin ipapangaral ang Ebanghelyo sa ating bansa, kung ipangangaral natin ito ng masigasig, poprotektahan tayo ng Diyos. Ito rin ay sarili kong pag-iisip. Napakainit ngayong summer. Kaya bang pagtiisan o hindi? Medyo kaya naman. Nabalitaan ko na namamatay ang mga tao sa Europe dahil sa init. Kaya maaring proteksyon din ito ng Diyos. Dahil ang kalagayan nating, dahil kailangan natin magdaos ng mga retreat. Sapagkat masigasig tayo ng angaral, tinutulungan tayo ng Diyos. Kung bibigyan niyo po ng kahulugan ng lahat ng gayong paraan, lahat ay tulong ng Diyos. Binabantayan tayo ng Diyos upang maipangaral ang Ebanghelyo sa huling panahong ito. Ang Diyos ay gumagawa. At ang Diyos ay naghihintay ng kaunti pa dahil may mga taong kailangang ma-evangelize at mabahaginan ng Ebanghelyo. Gayun din, isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ng ganito ang Israel noong panahon ni Malakias ay tila iniisip nila na ang masasama ay umuunlad. Iniisip nila na ang masasama ay umuunlad. Ganito po yung iniisip po nila. Tingnan po natin sa Malakias chapter 2 verse 17. Malakias chapter 2 verse 17.
Inyong niyamot ang Panginoon, ang inyong mga salita. Yun may sinasabi ninyo, paano namin siya niyamot? Sa inyong pagsasabi, bawat gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng Panginoon at sila'y kanyang kinalulugdan. O nasa ng Diyos ng katarungan. Sinabi ng mga Israelita, inyong niyamot ang Panginoon ang inyong mga salita. Kaya may sinasabi ninyo, paano namin siya niyamot? Bawat gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng Diyos, sa pangin ng Panginoon. Ang mga gumagawa ng masasama ay dapat mapahamak at maparusahan. Ngunit ano ba ang katotohanan? Ang kahulugan ng mabuti sa paningin ng Panginoon ay sila ay umuunlad. Hindi po ba? Sila'y kanyang kinalulugdan. Sila'y nagiging isang kaluguran sa harap ng Diyos. Ano ba mga taong iyon? Sinasabi ito ng mga tao sa worldly term. Hindi ba? Anong ginawa na lang sa nakaraang buhay nila? Nagligtas ba sila ng bansa? Paano sila naging maayos? Ganito ang sinasabi ng mga tao. Ganun ang sinasabi nila. Pagkatapos sinasabi nila, nasaan ang Diyos ng katarungan? Kung totoong may Diyos, tama ba ito? Yun ang sinasabi nila. Kaya hindi nila naintindihan kung bakit umuunlad ang masasama. Kaya bumabagsak ang kanilang pananampalataya. At pagkatapos ay sinabi nila na ang paglilingkod sa Diyos ay walang kabuluhan. Ngunit ito ay mali. Ngayon, kapag ang isang tao ay nabigo at susunod ay hinanakit, kapag ang pagkabigo ay dumating, lumalabas ang hinanakit. At kapag hinanakit ay mas naging mas matindi, ito ay nagiging pangungutya. Pagkatapos, unti-unti, ang tao ay nagiging walang pakialam sa Diyos. At pagkatapos ay ginagawa niya ang mga bagay-bagay ng formalidad na lamang. Dahil kailangan niyang gawin ang mga ito. At sa uli, ito ay napupunta sa susunod na pagkahulog sa masama. Ang isang tao ay nagiging bigo, nagiging hinanakit, nagiging mapangutya, nagiging walang pakialam at pagkatapos ay nagbabago mula sa isang formal na pananampalataya patungo sa isang masamang kalagayan. Yan ang kalagayan ng mga tao noong panahon ni Malakyas. Bakit po ganun? Ngayon, kung titignan po ninyo ang mga araw ni Malakyas, gumuho ang maraming bagay. Sa madaling salita, una sa lahat, gumuho ang sistema ng paghahandog. Sa chapter 1, dinala nila ang mga pilay at may sakit. Kapag naghahandog sa Diyos, kailangan mag-alay ng hayop na handog sa harapan ng Diyos. Ngayon, sabihin natin may mga tupa at kambing at sabihin na natin may mga baka. Ang malalakas at mabubuti. Kung iaalay nila ang mga ito, tila napakahalaga para ibigay. Ano kaya ang kanilang iniaalay? Ang mga may sakit, ang mga bulag, mga pilay, ang mga bagay na tulad niyan ay walang market value. Hindi ba? Kapag nag-alay sila ng mga handog sa harap ng Diyos, dinadala nila iyon. At alam niyo po, ano pong sinasabi ng Diyos? Subukan ninyong ihandog iyon sa inyong gobernador. Masisiyahan kaya siya sa iyo at papakitaan ka kaya niya ng kabutihan? Gumawa ang sistema ng paghahandog. Sinasabi ng mga taong ito. Tingnan natin sa Malakyas chapter 1 verse 2. Malakyas chapter 1 verse 2. Babasahin ko po ang verse 2. Inibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Gayon ba inyong sinasabi, paano mo kami inibig? Sinasabi ng Diyos, iniibig ko kayo. Ngunit sinasabi nila, paano mo kami iniibig? Parang kapag sinasabi natin sa ating mga anak, mahal ko kayo. At sinasabi nila, kailan ako minahal ni tatay? At ang ginawa ni tatay para sa akin. May batang ganitong masama, di ba? Kaninong larawan nga ba? Ang larawan ng batang iyon? Ito ang larawan ng Israel. Gayon din, anong uri ng mga tao ang mga pari? Sila ang mga taong nagtuturo ng salita ng Diyos. Ngunit ang mga taong ito ay naging masama. Sila ay naging masama. Naging masama yung mga pari na dapat nagtuturo ng salita ng Diyos. Tingnan po natin sa Malakyas chapter 2, verse 7 hanggang 8. Sa Malakyas chapter 2 verse 7 hanggang 8, sapagkat ang mga labi ng pari ay dapat mag-ingat ng kaalaman at dapat hanapin ng mga tao ang kautusan ng kanyang bibig. Sapagkat siya ay nagsugo ng Panginoon na mga hukbo, ngunit kayo lumihi sa daan, naging dahilan kayo upang matisod ang marami sa pamamagitan ng inyong kautusan. Inyong pinasama ang tipan ni Levi, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngayon, ang tungkulin ng mga pari ay taguyod ang salita at kaalaman tungkol sa Diyos at sabihin ng kautusan kapag may mga tao nagtatanong tungkol dito. Gayunpaman, sila ay lumihi sa daan, nahulog sa kasamaan ng mundo, at sila ay nagdudulot ng pagkatisod sa kautusan. Mas lalong hindi sinusunod ng mga pari ang kautusan. Natural lamang, ang mga karaniwang tao ay hindi naiiba. Bukod pa rito,
Kung titingnan natin sa ibang pagkakataon, nagsisimulang gumuho ang mga pamilya, nagsisimulang iwanan ng mga taong kanilang mga pamilya. Sa Malakyas chapter 2 verse 14. Malakyas chapter 2 verse 14. Gayon may inyong sinasabi, sa anong dahilan? Sapagkat ng Panginoon na ay saksi sa pagitan mo at ng asawa ng iyong kabataan na ginawan mo ng kataksilan, bagaman siya iyong kasama at iyong asawa sa pamamagitan ng tipan. Kaya ano ang kataksilan? Ang kataksilan ay ito. Nangangahulugan ito ng pagtataksil, pagsisinungaling o pagkaninlang. Sa madaling salita, ano ang ibig sabihin ng pagtataksil sa isang asawa ng kabataan? Ano ang ibig sabihin ng pagtataksil sa asawa? Ano pa nga ba? Nangangahulugan ito ng pakikiapid. Tama po ba? Pagsisinungaling sa asawa. At habang nais ng Diyos na magkaroon ng makadiyos na mga anak, ang mga anak na hindi makadiyos ay ipinapanganak. Gumuho ang pamilya. At gaya ng nabanggit ko kanina, gumuho ang ikasampung bahagi. Ang ikasampung bahagi, sinasabi ng Diyos sa mga tao, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit yung sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Ano ang sabi ng Diyos? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ngayon, habang sila ay napagod sa paghihintay ng ganito, gumuho ang kanilang mananampalataya. Dapat bang maging ganito ang realidad natin o hindi? Kung hindi nga, hindi na ako magsasalita ngayon. Kung ito nga, hindi na ako magsasalita ngayon. Ngunit kung hindi tayo mananatiling gising sa ating pananampalataya, maaari tayong humantong sa ganito nang hindi sinasadya o hindi. Maaari po. Tunay na ating panahon na isang mapanganib na espiritual na panahon. At spiritually, ito isang panahon kung saan madaling mapagod, tulad ng mga araw ni Malakyas. Ngunit paano tayo dapat mamuhay? Ito isang panahon na kung saan dapat manatili ang pananampalataya hanggang sa dumating ang Panginoon. Una sa lahat, darating ba ang Panginoon o hindi siya darating? Darating siya. Dumating ba ang Mesiyas na hinihintay ng mga taong ito sa panahon ni Malakyas o hindi? Dumating siya. Di po ba? Dumating siya. Ngunit habang naghihintay sila naging tiwali. Bumagsak sila. At nang dumating ang Panginoon, siya ba'y nakilala nila o hindi? Hindi siya nakilala. Maliban sa iilang tao na nagising, nang dumating ang Panginoon, nang dumating ang Mesiyas, karamihan sa mga tao ay naghintay ng gusto para sa Mesiyas, ngunit hindi nila nakilala ang Mesiyas. Hindi ba't ito isang trahedya? Naghintay sila ng gusto. Namuhi sila ng gayon. Mga kapatid, ano sa palagay ninyo ang tunay na trahedya ng ating panahon? Dumating ang Panginoon. Sa talinahagan ng 10 dalaga, may mga dalagang gising. Ngunit anong uri ng dalaga ang naroon? May mga dalagang natutulog. Pagkatapos, gaya ng sinasabi sa Mateo chapter 24, verse 48, ngunit kung ang masamang aliping iyon ay nagsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at pinasimulan niyang bugbugin ang mga kapwa niya alipin at nakisalo at nakipag-inuman sa mga lasing. Sinabi ng Biblia na may gayon ding alipin. Kung inaantok ng gayong paraan ang isang tao at namuhay ng masigasig sa lahat ng panahong iyon, sa lahat ng panahon, nagkataong inantok siya at makasalubok ang Panginoon, ano ang mangyayari? Siyempre, siya'y ligtas. Pupunta siya sa harap ng Panginoon at papasok sa langit. Ngunit, hindi ba siya lubos sa magsisisi? Ano ang dapat nating matutunan sa mga araw ni Malakyas? Dapat po natin matutunan na una sa lahat, dapat natin matutunan ang pangako. Dapat natin matutunan ang pangako. Kung inaantok ng gayong paraan ng isang tao at matapos mamuhay ng masigasig sa lahat ng panahong iyon, sa lahat ng panahon, nagkataong inantok siya noon at nakasalubong ang Panginoon, ano mangyayari? Siyempre, pupunta siya sa harap ng Panginoon at papasok sa langit. Subalit, hindi ba siya lubos sa magsisisi? Kaya anong dapat nating matutunan mula sa mga araw ni Malakyas? Una sa lahat, dapat nating matutunan ang pangako. Dapat nating matutunan ang pangako. Dapat nating matutunan ang pangako. Ito ay aklat ng Habakuk. Habakuk chapter 2, verse 2 hanggang 3. Habakuk chapter 2, verse 2 hanggang 3. Verse 2 hanggang 3. At ang ating Panginoon ay sumagot sa akin,
Isulat mo ang pangitain at gawin mong malinaw sa mga tapyas na bato upang ang makabasa na iyon ay makatakbo. Sapagkat ang pangitain na naghihintay pa ng panahon nito at nagsasalita tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal, ay hintayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala. Anong uri ng nilalaman ng tungkol sa aklat ni Habakuk? Nabuhay din si Habakuk sa panahon kung saan mabuti ang kalagayan ng masasamang tao. Kaya si propetang si Habakuk ay nagtanong sa harap ng Diyos. Ngayon ang kapaligiran ay kutulad ng mga araw ni Malakyas. Sa panahon din ng Malakyas, dahil mabuti ang kalagayan ng masasamang tao, ano ang ginawa ng mga Israelita noong panahon ni Malakyas? Sila'y nawalan ng pag-asa. Ang Israel na naging masama, ngunit hindi nawalan ng loob si Habakuk. Ano ang ginawa niya? Nagtanong siya sa Diyos. Ito ang kaibahan. Nagtanong siya, Diyos, bakit ang mga masasama ay umuunlad? Narinig ng Diyos at tinanong siya at sinagot siya. Ito ang nilalaman ng chapter 1. Sinabi ng Diyos, ipadadala ko ang Babylonia laban sa kanila upang parusahan ang masasamang tao. Sinabi niya na isinugo niya ang Babylonia upang hatulan ng masasama. Ngunit nang marinig ito ni Habakuk, nagkaroon ulit ng isang tanong sa kanyang puso. Panginoon, kami ay bayan mo. Kahit na nagkasala kami, ang Babylonia ay hintil at marami ang mga masasama sa mundong ito at marami pang mas masasama kaysa sa mga Israelita sa sanlibutan. Bakit sinugo mo sa amin ang masasamang tao para hatulan ang bayan mo? Panginoon, mali po ito. At ibinigay ng Diyos ang pangalawang kasagutan at ito ay talatang binasa natin. Sinabi ng Diyos, ang Babylonia ay kasangkapang aking gagamitin. Gagamitin ko ang Babylonia upang hatulan ang Israel at ang Babylonia ay mapapasa ilalim ng aking paghukom dahil sa kanilang kasalanan. Nang marinig ito ni Propeta Habakuk, naunawaan niya ang layunin ng Diyos at sinulat niya ang mga salitang ito. Kilalang awit po ito dito po sa Biblia. Naunawaan niya kung ano ang layunin ng Diyos at isinulat ang mga salitang ito. Naunawaan niya ang mga salita. Naunawaan niya ang layunin ng Diyos at isinulat ang mga salitang ito. Ito po ay kilalang awit. Kung babasahin ko po dito po sa chapter 3 verse 16. Habakuk chapter 3 verse 16. Aking narinig at aking katawan ay nanginig. Ang aking mga labi ay nangatal sa tinig. Ang kabulok ay pumapasok sa aking mga buto. Aking mga hakbang ay nanginginig. Ako'y tahimik na naghihintay sa araw ng kapahamakan na dumating sa bayan na sumasakop sa atin. Ito ang plano ng Diyos. Ang Israel ay mawawasak. Sa ibang salita, ang kaharian ng Juda ay babagsak. Kaya siya ay nanginginig. Nanginginig siya sapagkat ang buong mananakop ay darating laban sa kanila at sila ay mawawasak. Ngunit ito ang plano ng Diyos. Ito ang plano ng Diyos at gawain niya. Kaya naman, ang kalooban ng Diyos ay siyang matutupad. Naunawaan nito ni Habakuk. At pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang ito. Makikita po natin ito sa verse 17 at 18. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawa na aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakan sa mga silungan, kayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Dumating ang digmaan at lahat ng bagay ay kinuha, walang natira. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namulaklak, hindi magkaroon ng bunga ng mga puno ng ubas, ito po ang himno na kinakanta natin sa church school. Ang olibo ay hindi na magbubunga. Sa ganitong sitwasyon, walang anumang natira. Wala nang bakahan sa mga silungan. Wala nang lahat. Gayunpaman, sinabi niya, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Paano naman sa panahon natin? Magiging mabuti ba ang mga darating na panahon o magiging mahirap spiritually? Magiging mahirap po ito. Ngunit sa ganitong paraan, darating ang Panginoon. Ito po ang dakilang plano ng Diyos. Kapag naunawaan natin ang planong ito, magiging mapagpasalamat tayo dahil ang Diyos ang ating Panginoon at sinabi ito ng Diyos. Sa Habakuk chapter 2 verse 2, isulat mo ang pangitain. Huwag mo lamang tignan ang pangitaang ito. Ito ang pangitain na sinabi ng Diyos. Isulat mo ang pangitain at gawin mong malinaw sa mga tapyas na bato, upang ang makabasa niyon ay makatakbo. Isulat mo ang pangitain na sinabi ng Diyos. At sinabi niya sa verse 3,
Sapagkat ang pangitay na naghihintay pa ng panahon nito. At nagsalita ang tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Basahin po natin sa verse 3. Kung ito'y parang mabagal, ay hintayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala. Habakuk chapter 2 verse 3. Ang mga salita ba ni Propeta Habakuk ay nangyari o hindi? Nangyari po. Natupad ito ng unang pagdating ng Panginoon. Kaya mula sa pananaw ng tao, mukha itong naantala, mabagal kaysa inaasahan. At hindi mangyayari ayon sa iniisip natin. Ngunit ang plano ng Diyos ay hindi naaantala. Natutupad ito ng walang palya. At tunay nga, dumating ang Panginoon gaya ng ipinangako niya. Ang mga tao sa panahon ni Malakias ay hindi nabuhay ng matagal upang makita ito kaagad dahil ang mga tao ay maiksi lamang ang buhay. Sa gayon ding paraan sa ikalawang pagdating ng Panginoon na tiyak na mangyayari. Dapat natin itong malaman ayon sa salita. At hindi dapat natin hatulan kaagad ang katarungan ng Diyos. Ano pang ibig sabihin nito? Sinasabi ng mga tao sa mundong ito, ang masama ay umayaman. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia? Sa Kawikaan, chapter 24, verse 19, huwag kang mayamot dahil sa mga gumagawa ng kasamaan at ang mga masasama at masamang tao ay huwag mong kainggitan. Sa Awit 73 verse 17, hanggang sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos, sa ako naunawaan ang kanilang katapusan. Mga kapatid, kailan po darating ang huling hatol? Hindi po dito sa mundo. Kailan natin malalaman kung sino ang tunay na sumasagana? Kapag tayo ay tumayo na sa harapan ng Diyos, malalaman natin ang wakas ng bawat isa. Ang Biblia ay naglalaman ng interesting na mga pahayag. Sinabi sa Awit 73 verse 7, ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. At sa Awit 73 verse 4, sapagkat walang hapdi ang kanilang kamatayan. Umiiyak ang mga tao para sa kanila. Ngunit saan sila patungo sa uli? Saan sila patungo sa uli? Sa Job chapter 21 verse 13, ang kanilang mga araw ay kaginawaan ay ginugugol at sila'y pahayapang bumababa sa Sheol. Ngunit ang tunay na nabubuhay sa pananampalataya, iyong mga patuloy na nagbabantay sa harapan ng Diyos ay pinangakuan na gagantimpalaan sila ng Diyos kapag sila ay tumayo sa harapan ng Diyos. Kung ganoon, anong mahalagang bagay na dapat nating gawin? Una, dapat tayong manatiling magmatsyag. Nagbabantay. Tingnan natin sa Mateo chapter 24. Mateo chapter 24, verse 40 hanggang 44. Mateo chapter 24, verse 40 hanggang 44. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babae na nagtatrabaho sa isang gilingan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magbantay kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mga kapatid, kung nalalaman ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, tiyak na magpupuyat siya at hindi hahayaang pasukin ng kanyang bahay. Ngunit sinasabi ng Biblia, kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babae nagtatrabaho sa isang gilingan, ang isa kukunin at ang isa'y iiwan. Ito po ay ikalawang pagdating, ang rapture, na pinakakaantay natin. At sinabi dito, magbantay kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw darating ay inyong Panginoon. At maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mga kapatid, dapat tayong tunay na maging gising spiritually. Halos 26 o 27 na taon na ang nakakalipas. Bago pa magkaroon ng high-speed internet, mayroong tinatawag na PC communication. May mga services na gaya ng Hitel at Cholian. Mga lumang pangalan na ito ay maaaring hindi na alam ng mga kabataan ngayon. Noon po, ang mga kabataan ay titipon online sa pamamagitan nitong PC communication services upang magkaroon ng fellowship. Pinag-iisipan namin noon kung ano ang ipapangalan sa chat room. Ano sa palagay ninyo ang pangalan ng chat room na iyon? The Watchful Ones o mga nagbabantay. Dito po original na nagsimula ang ating kasalukuyang website. Kaya nagbibigay pa kami ng ID sa mga mananampalataya sa United States upang magkaroon sila ng fellowship kasama namin.
Maging sila man ay nasa Seoul, sa Daejeon o saan mang rehiyon, nagagawa nila makapag-fellowship sa pamamagitan ng PC communication. At naalala ko, noong 1999, nailipat ito sa internet. At pagkatapos, ipinangalanan namin ang online fellowship site na ito sa mga mananampalataya na The Watchful Ones Life Word Mission. Mga kapatid, sa palagay ko ito'y napakagandang pangalan. Parang hindi po kayo natutuwa. Ano po ang ating identity? Tayo po ay nagbabantay. Ang ating identity ay mga nagbabantay. Ito po yung ating pagkakakilanlan. Ang identity natin ay ang mga taong nagbabantay. Kayo, tingnan po natin sa Colossus chapter 4. Babasahin ko po mula verse 2. Colossus chapter 4, verse 2 hanggang 4. Magpatuloy kayo sa panalangin at kayo magbantay na may pagpapasalamat. At idalangin din niyo kami na buksan namin ng Diyos at buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipayag ang hiwaga ni Kristo. Na dahil din dito, ako'y nakagapos upang ito'y aking maipayag na gaya ng aking nararapat na sabihin. Mga kapatid, may sinasabing dalawang mahalagang bagay ang talatang ito na dapat nating gawin sa huling panahon. Una ay magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo magbantay na may pagpapasalamat. Ano po ito? Kayo'y magbantay. Mga kapatid, dapat tayong gumising. At sa ganitong oras, ang dapat nating gawin ay manalangin. Dahil hindi madali ang manalangin, nais kong magbahagi ng isang tunay at nakakatawang kwento. Nang ako'y kabataan pa, may isang ligtas na lalaki. Natutunan niya ang salita ng Diyos na kayo'y magbantay. Pagkatapos ng 3 araw, dumalo siya sa fellowship at mukhang pagod na pagod. Ito'y totoong kwento. Tinanong ko siya, "Brother, bakit pagod na pagod ka?" Sumagot siya, "Kayo'y magbantay." Sinubukan niyang huwag matulog, pero nakatulog siya ng paunti-unti. Dahil sa kanyang testimony, marami nagtawanan dahil sa kanya. "Brother, hindi ito ibig sabihin na hindi dapat matulog sa pisikal. Ibig sabihin nito na huwag tayong matulog spiritually." Tama po ba? Kaya kung sino man ang gising ay sensitibo sa kasalanan. At paano naman ang kultura sa mundo? Makikita natin ang kaibahan at iniibig ang salita. Tayo ay sabik na naghihintay ng muling pagdating ng Panginoon. At hindi tayo sumusuko sa pananalangin. Kung saang bahagi tayo hindi dapat gising, ay ang dapat na maging gising tayo spiritually. Ngunit ang brother na ito, sinubukan na huwag matulog sa physical. May isang brother na talagang ginawa ito. Siya ay namuhay ng maayos sa isang local church. Nakita ko po siya sa aming retreat at nagkamayan po kami. Hindi ko nababanggitin kung sino siya. Subalit gaano kadalisay ang puso niya. Pag-isipan natin ito. Mga kapatid, mayroong isang aral. Madali ba na maging gising spiritually o mahirap? Ito'y mahirap. Kung sa physical ay hindi tayo natutulog, hindi ito madali. Kung saan naman tayo dapat gising sa spiritual ay hindi rin madali. Ito ay napakahirap. Kung mahirap pigilan ng katawan na huwag matulog, ganon din kahirap ang manatiling gising sa espiritu at hindi maging manhid spiritually. Kaya para dito, ang pinakamahalagang bagay ay panatilihin natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Nang si Jesus ay tinukso ni Satanas, paano niya ito napagtagumpayan? Napagtagumpayan niya ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay dapat kong maisapuso. At pagkatapos nito, isang mahalagang bagay din ang panalangin. Nagawa ni Jesus na mapagtagumpayan ang panunokso ni Satanas. Paano? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dapat ang salita ng Diyos ay aking maisapuso. Isang mahalagang bagay din ang panalangin. Lagyan natin ang tanda ito at balikan natin ito mamaya. Dumako tayo sa Lucas chapter 18. Lucas chapter 18. Babasahin ko po sa chapter 18 verse 1 hanggang 8. Dapat tayong manalangin upang makapanatiling gising. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinahaga
kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. At sa lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na lagi pupunta sa kanya na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. May ilang panahon na siya'y tumatanggi, subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman ako hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil ginagambala ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi, ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis siyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Ang panalangin ay paghihintay. Dito, matututunan natin ang isang aral patungkol sa masamang hukom. Gayunman, kung titignan natin ang huling bahagi, makatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Ibig sabihin nito na maging sa masamang hukom ay tumutugon din kung saan ay hinihingan ng paulit-ulit. Gaya nito, kung ang ligtas na banal ay hihingi sa Diyos, siya ay tiyak natutugon. Ngunit bakit niya sinabi na makatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Ano ba ang kahulugan ng pananampalataya sa talatang ito? Patuloy siyang pinuntahan ng babaeng balo hanggang sa uli. Itong pananampalataya na ito ay nagpapatuloy tayo sa panalangin at nananampalataya na ito ay masasagot. At makatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Pagkatapos dito, ano ang kahulugan ng pagparito ng anak ng tao? Kung ito ay a-apply natin sa ikalawang pagdating, ang mga tao na sabik na naghihintay sa muling pagdating ni Jesus ay niisip na kailan siya babalik. Dahil parang huli na para dumating. Mari nilang maisip na may ginagawa ba ang Diyos? Susuko na ba tayo? Gayunman, sinabi ni Jesus, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Ibig sabihin, tinatanong niya, ilang tao kaya ang magpapatuloy na manalangin sa kanyang pagbabalik? Ibig sabihin ba na mayroong marami o kaunti? Opo, kakaunti lamang. Kakaunti lamang. Kaya ano ang pananampalatayang ito? Ito ay pananampalatayang matyaga. Ito ay pananampalataya na tayo ay matyaga na at patuloy na manalangin ng walang pagkabigo. Gusto niyang patuloy tayo maghintay, tama po ba? At ano ang patuloy na dapat nating gawin? Dapat tayo magpatuloy sa panalangin. Maging ang masamang hukom ay tumugon sa Kanya. Gaya niya, ibibigay ba ng Diyos sa atin ang kasagutan? Ilang tao ang nagpapatuloy na manalangin kahit na hindi dumadating ang kasagutan? Nagiging mahirap ang pamumuhay sa mundo. At kapag ang pananampalataya ay lumamig, ilan ang mga nagtitiwala sa Diyos palagi at mananalangin sa Diyos? Ilang tao ang may pananampalataya na kumikilos ang Diyos? Kung ganito ang magiging tanong ng Diyos, paano natin siya sasagutin? Tayo ba ay mga taong sasabihin sa Panginoon, Panginoon, bakit ba hindi ka nalang dumating ngayon? O yung mga tao na magsasabi na, Panginoon, kahit na ang sagot ay naantala, magkakaroon ako ng pananampalataya. Magkakaroon ako ng pananampalataya na maging matyaga at hindi madidismaya. Panginoon, kahit na ang mundo ay pasama ng pasama, magkakaroon ako ng pananampalataya na hindi ko kailanman magdududa tungkol sa Diyos. Panginoon, kahit na ang muling pagdating ni Jesus ay naantala, magpapatuloy ako na panghawakan ng pag-asa at magkaroon ng pananampalataya na ako'y magpapatuloy na magtiwala sa Diyos. Ito ang saloobin na dapat natin ingatan. Ito po ang saloobin na dapat natin ingatan. Kung nadako po tayo sa Colossus chapter 4, sa verse 2, makikita po natin dito, magpatuloy kayo sa panalangin at kayo magbantay na may pagpapasalamat. Ano ang sinasabi niya? Kayo'y magbantay. Mga kapatid, dapat tayo magbantay sa panalangin na may pasasalamat. Tayo ay dapat magbantay na mayroong matyagang pananampalataya. Balikan po natin sa Colossus chapter 4 verse 2, magpatuloy kayo sa panalangin at kayo magbantay na may pasasalamat. Dapat tayo'y magbantay na mayroong pagtsatsagang
pananampalataya. Pagkatapos, mayroong dalawang bagay na hiningi ng Diyos sa atin. Sa Hebreo chapter 10, verse 24 hanggang 25. Basahin natin sa Hebreo chapter 10, verse 24 at 25. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa. Anong gagawin natin para gisingin? Kung mamumuhay tayo sa pananampalataya, pinsan nakakaramdam tayo ng kalungkutan. Maraming pagkakataon na nakakaramdam tayo nito. At marami rin pagkakataon na tayo'y nagdurusa at may kahirapan. Kahit na mabuti ang ginagawa natin, ngunit hindi tayo tinatanggap ng mga tao. Sila ay tumatanggi. Ngunit ano ba ang dapat natin gawin sa ganitong kaso? Ate isaalang-alang ay isa't isa. Ano bang dapat natin gawing mabubuting gawa upang gisingin ng isa't isa? Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Ito ang dapat nating gawin sa huling panahon. At ano ang isa pang mahalagang bagay? Tingnan natin sa Colossus chapter 4. Colossus chapter 4, verse 3 hanggang 4. Anong sinasabi ng Biblia na susunod na bahagi? Verse 3 hanggang 4, at idalangin ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita, upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito ako'y nakagapos, upang ito'y aking maipahayag gaya ng aking nararapat na sabihin. Anong sinasabi ng Biblia? Gaya ng aking nararapat na sabihin. Ano po ibig sabihin nito? Ano ba ang dahilan kung bakit nabubuhay pa tayo sa mundong ito ngayon? Bakit hindi pa dumadating si Jesus? Dahil marami pa ang mga tao na dapat makarinig ng salita. Dapat makarinig ng salita ng Diyos. Ito po ang dahilan. Tama po. Kung wala nang natitirang makikinig, wala nang dahilan para manatili pa tayo rito. Kapag tinawag tayo ng Panginoon, masasabi lang natin ay amin. Nang may puso nagpapasalamat at ahayo. Sa isang pangungusap, anong kailangan natin gawin hanggang sa bumalik ang Panginoon habang hinihikayat natin ang isa't isa at gagawin ang lahat ng pagsisikap ng pagtitipon? Ito ay evangelism. Sama-sama tayo nagpapagal. Sama-sama nating ipinapangaral ang ebanghelyo. Kapag pumupunta tayo sa retreat center, tayong lahat ay nakakarinig ng mga nakakaantig na kwento. Ang mga kapatiran na nagdadala ng kanilang mga invitee ng may labis na pagsisikap. Sa kabila ng kanilang labis na pagsisikap, palagi tayo nauubusan ng space na matutuluyan. Nalubos kong ikinalulungkot. Ngunit habang ginagawa namin ang aming makakaya, isang batang kapatid na lalaki ang lumapit sa akin at nagtanong, Pastor, bakit wala nang natitirang silid para sa mga kapatid na lalaki ng kabataan? Kaya nagtanong ako, sa palagay mo, bakit? Sabi niya, ang mga silid ay unang napupunta sa mga invitees, pagkatapos ay sa mga sisters, pagkatapos ay sa nakakatandang brothers, at pagkatapos ay sa mga tatay, at pagkatapos ay sa mga youth brothers. Sinabihan silang maghanap ng kanilang matutuluyan. Sinabi ko sa kanya na hindi lang iyon basta pagpapabaya sa kanila na tuklasin ito ng may mag-isa, kundi sa paggawa nito, makakamit nila ang mga gantimpala sa langit. Labis akong nalungkot dahil iyon lang talaga ang masasabi ko. Ngunit gayon paman, para maabot ang isa pang kaluluwa, sama-sama tayo natutulungan, naglilingkod ng sama-sama at gumagawa ng mga bagay na hindi pa natin nagagawa sa mundo noon. Tulad ng pagpupulot ng basura, paglilipat ng mabibigat na bagay, at pagpapawis ng sama-sama. Lahat ng iyon ay para sa kapakanan ng evangelism. Ito ang gawain na itinawag sa atin na gawin sa panahong ito. Sa tingin mo ba, naaalala ng Diyos sa mga taong gumagawa ng maayos at hindi? Talagang naaalala niya. Balikan natin ang Malakias chapter 3 sa verse 14 at 15. Malakias chapter 3 verse 14 at 15. Nakita natin doon ang mga tao nagsalita ng mga salitang lumayo sa pananampalataya. Ngunit kahit noong panahong iyon, mayroon pa rin mga tao na namuhay ng may pananampalataya sa harap ng Diyos. Hayaan ninyong basahin ko po ang talata sa verse 16 hanggang 18. Na magkagayoy nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan.
at isang aklat ang nangalaala ang isnulat sa harapan niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon na mahukbo, isang natatanging kayamanan sa araw na ako'y kumilos. Kaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. At minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, maging ang mga araw ni Malakyas ay tiwali, pinanghinaan ng loob at makamundo. Tiyak na may mga taong pinanghawakan ng kanilang pananampalataya, naghihintay sa Diyos at sa Mesiyas. Mayroong nalabi. Sa ating panahon, sino ang dapat na maging nalabi na iyon? Dapat ay tayo. Noong panahon ni Elias, ang panahon nang pumunta siya kay Baal at sinabing sinusubukan siyang patayin ni Jezebel at tapos na ang lahat, anong sinabi sa kanya ng Diyos? Sa unang hari, chapter 19, verse 18, gayon may mag-iiwan ako ng 7,000 sa Israel, lahat ng tuhod na hindi pa lumuhod kay Baal at bawat bibig na hindi pa humalik sa kanya. Mga kapatid, sa ating panahon, mayroon ding mga labi. Dapat mayroon. Sino ang kailangang maibilang sa mga labi na iyon? Ikaw at ako. Sinasabi ng Biblia, Malakyas chapter 3 verse 16, ang magkagayoy nag-usap sila, mga natakot sa Panginoon. Sila nag-usap, nagbabahagi ng mga pre-request, nagbe-fellowship at nagagalak ng magkakasama. Binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. Ano ang ginagawa ng Diyos? Nakikinig siya sa lahat. At isang aklat ng alaala ay sinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot o natakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Sinasabi ng Biblia na nasusulat. Kaya mga kapatid, kapag tayo maharap sa Panginoon, ang mga patotoo na ating taimtim na binabahagi sa fellowship, ang mga prayer request na ating ginagawa sa harap ng Diyos, at ang mga panalangin na ating ginawa sa Diyos noong walang ibang tao sa paligid, mananatili ba ang lahat ng ito sa harap ng Diyos o hindi? Mananatili ang lahat ng ito. At sinabi ng Diyos, sila'y magiging akin. Sinabi ng Panginoon na mahukbo, isang natatanging kayamanan. Mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng natatanging kayamanan dito? Alam mo ba kung ano ang alahas? Mahilig ba kayo lahat sa tindahan ng alahas? Ano ang itsura ng mga mata niyo kapag bumibisita kayo sa isang mamahaling tindahan ng alahas? Hindi ba ako nagkakaroon ng anumang mahalagang alahas maliban sa ginto? Ngunit ang mga alahas ay magaganda, hindi ba? Ang orihinal na salita para sa kayamanan na ito ay alahas. At ginagawa ng Diyos ang mga taong ito na kanyang natatanging kayamanan, na siyang kanyang mga hiyas. Kung nagmamayari ka ng mahalagang hiyas, iniiwan mo ba ito ng nakatiwangwang o iniingatan mo ba ito? Pinapahalagan mo sila, iniingatan, tinitignan, pinapakintab, tinitignan muli, pinoprotektahan para hindi sila mawala at tinatrato silang mahalaga. Kung mawala man sila kahit sandali, hahanapin mo sila kahit saan. May nangyari sa akin katulad yan kahapon. Abala ako sa paggawa at pakikipag-usap at pagkatapos maglakad ng ilang sandali, napansin kong nawala na ang relo sa aking kamay. Naisip ko, saan napunta? Nasaan ang relo ko? Saan napunta? Masama ito, nahulog ba? Ngunit nang pumunta ako sa operations office, nandun lang ito sa kinaroroonan ko kanina. Pero sa loob ng ilang minutong iyon, talagang nag-alala ako. Niisip ko kung saan napunta. Siyempre, kumpara sa alahas, hindi naman ito ganun kamahal. Pero, napakahalaga pa rin ito para sa akin. Gayun din sa iyo. Mayroon ka ring bagay na tunay na mahalaga sa iyo, di ba? Subalit, ano ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga banal? Ginagawa niya kasilang pinakamahalagang hiyas. Sa Malakyas chapter 3 verse 18, at minsan pa ay makikilala ninyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Alam mo ba kung anong nakatala sa pinakadulo ng aklat ng Malakyas? Sa katapusan ng Malakyas, ang huling aklat ng Lumang Tipan, mayroong isang propesiya tungkol kay Juan na tagapagbautismo na laganda para kay Jesus. Tignan natin, Malakyas chapter 4 verse 5 hanggang 6. Basahin natin, alalahanin niyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, ang mga tuntunin at batas na aking iniutos sa kanya sa Horeb
para sa buong Israel. Narito susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Si Elias na propeta ay tumutukoy kay Juan na tagapagbautismo. Anong ginawa niya? Siya ay nagturo sa mga tao kay Jesus. Kaya sa Lumang Tipan, nagtatapos ang propesiya na darating ang Mesiyas sa Apokalipsis chapter 22, verse 20 hanggang 21. Tingnan po natin. Apokalipsis chapter 22, verse 20 hanggang 21. Ang nagpatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, ako'y malapit nang dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoong Hesus. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapa sa mga banal. Amen." Ang Lumang Tipan ay nagtatapos sa kwento ni Juan na tagapagbautismo na naghanda ng daan para sa unang pagdating ng Panginoon. Binabanggit nito ng pagdating ng Panginoon. Kung gayon, paano naman sa pagtatapos ng Bagong Tipan na siya'y katapusan ng Biblia? Amen. Gayon din, halika, Panginoong Hesus. Tunay na ako'y malapit nang dumating. Amen. Gayon din, halika, Panginoong Hesus. Ang Biblia ay nagtatapos sa pangako na ang Panginoon ay muling babalik. Kahit na mayroong pagdurusa at mahirap na pangyayari sa ating panahon, ang Panginoon ay tiyak na darating ayon sa kanyang pangako. Taos puso akong umaasa na sa pananampalatayang iyan ay hindi tayo matitinag, kundi panatilihin ang ating pananampalataya hanggang sa wakas. At kapag tayo ay tumayo sa harap ng Panginoon, tayo ay magiging mga mananampalataya na hindi natutulog o inaantok, kundi gising. Iyan ang dapat nating gawin. Manalangin tayo. Banal naming Amang Diyos, maraming salamat po. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na maunawaan ang mga aral na ipinakita mo sa amin ngayon sa pamamagitan ng aklat ni Malakias at ang pananampalataya na naghihintay sa Panginoon ay hindi dapat matinag at kami naway tumingin at maghintay sa iyo habang nabubuhay na iniingatan ng aming pananampalataya. Ang aming summer retreat ay nakahanda na at isinasagawa na ngayon. Pakiusap, samahan mo kami hanggang sa huli at lalong-lalo na ang ika-4 na summer retreat ng Soul Center Church ay magsisimula ngayong Martes. Samahan mo kami upang marami makapangyarihang gawa ang mangyari sa kalagitnaan namin at patuloy mo kaming turuan sa pamamagitan ng iyong salita kung ano ang nararapat naming gawin hanggang sa matapos ang retreat. Ipaalam mo sa amin palagi kung paano kami mabubuhay sa harapan mo. Gabayan at pangunahan mo kami upang kami ay makatayo sa harap mo bilang isang mahalagang iglesia na mayroong pananampalataya na walang anumang dapat ikahiya at gawin kaming mahalagang brothers at sisters. Pakiusap, protektahan at ingatan mo po ang lahat ng mga evangelist na naglilingkod sa retreat center, lahat ng mga kapatiran at lahat ng nangangaral ng ebanghelyo at lahat ng nakikinig ng iyong salita. Kami ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng bagay at idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na nagmahal sa amin. Amen.